Mahirap tanggalin. Mga mansya dyan. Waterproofing na ginawa namin. Okay, so today lilinisin namin yung tent namin kasi kailan ba tayo last 2 weeks ago na ba? Nung bumabagyo. Mga 2 weeks ago na yung last namin gamit nito and hindi namin siya na linis kasi sobrang basang-basa siya nung huli namin siyang ginamit. So pinatuyo muna namin siya dito sa kabilang bahay. Yan, nakatayo lang siya dyan na 2 weeks. And so lilinisin namin siya. And tatry din namin i-refresh yung waterproofing na to. And dito din yung mga gamit namin iba. Yan, lahat pinatuyo namin kasi sobrang basang-basa talaga siya nung habagat tsaka nung typhoon Krising. Yan, nandito lahat yan. So itong mga wood namin, like yung mga tables, dapat talaga siyang tuyo kasi baka magka-molds, no? Kapag ka hindi siya natuyo. So, ayan. Hindi naman siya ganun kadumi, pero kasi sa ilalim, baka may mga natuyong mga putik. Ayan. Itong tent namin, Nature Hike 12Y, siya, water resistant naman siya. Kaya lang, tatry namin dagdagan yung nito, yung waterproofing. So yan, nilipat namin siya kasi nandito yung gripo, yung hose. So, tatry lang namin na basahin or yung mga onting dumi lang sa ilalim. Tatry namin i-wash. Ito, dumi dito. Yan. Mga natuyong putik. So, tatry lang namin i-hose yung mga dirt. Yan, like sabi ko kanina, hindi naman siya ganun kadumi, pero ayan, no, may mga konting dirt siya. And maputik kasi dun sa pinag-campingan namin last time. So, ayan, may mga ganyan. So, tatry namin i-wash off lang using tubig lang. Kasi mahirap na kapag baka pag gumamit tayo ng may chemicals na masira yung waterproofing nito. Yan. So pag tinignan nyo naman malayo, di naman siya ganun kadumi. Pero ayun, kasi since yung tent namin is made of ano ba to? Cotton. Mixed cotton, no? So kapag tumagal kasi yung stain, baka mag-permanent na siyang mancha. So tatry namin linisin. Yan, yung mga yan. Yan, so ayan, nakita nyo, mabilis lang naman siya actually. Pagka inanamulan ng tubig, mawala din siya agad. Tingnan nyo kung gaano siya ka-waterproof at dumudulas lang yung water. Ganyan siya. Kaya kahit ilan ba tayo, 3 days kami dun na binagyo. Yung cotton naman, siya, wet siya pag hinawakan mo, pero hindi naman siya tumutulo sa loob. So, okay yung waterproofing nito. Ito medyo mahirap tanggalin. Yung mansya dyan.
ko pumasok dun sa loob para makita yung ano, na hindi siya tumutulo. Try natin. So, pasok tayo dito sa loob ng tent. Try natin. Okay. So, pasok tayo sa loob. Yan, makikita nyo. Ano naman siya? Hindi siya tumatagos yung water. Ito. Dito yung nag-pool dun sa loob. Yan, hindi siya... Kahit may nag-pool na yung water dito, hindi naman siya tumutulo. Yan, kita nyo dun sa loob. Hindi sa labas, inaano niya. Pero, hindi siya tumutulo dito sa loob. Yan, so sinascrub lang. Marks ng putik, mga stain. Meron dito. Yan. Yan talagang kalaban pagka camping na umuulan yung putik talaga. Okay, so ito yung gusto namin gamitin na waterproof spray para sa tent namin. Pero mukhang hindi namin siya magagamit ngayon kasi kailangan pa palang patuyuin muna to. So once natuyo na yung tent, tsaka nang namin siya pwedeng i-coat nitong waterproof spray. And I think parang 2 beses din yata siyang dapat i-coat. So mukhang matagal-tagal to bago namin matapos. Okay, so niligpit muna namin yung mga gamit namin kasi tuyo na sila. So nilagay muna namin sa storage. Yan. Tapos tinesting na din pala namin yung waterproofing dito sa lalagyan ng nitong tent namin. So papatuyuin muna namin and then try namin. Pagtuyo na yung tent, tsaka namin itatry yung waterproofing. So baka mga bukas pa rin. Ayan, mga gamit namin. Diyan muna sila sa storage. Okay, so day 2. Binalikan na namin yung tent. So ito na, tuyo na siya. So maglalagay na kami nung waterproofing. Tingnan nung Ito yung binili namin. Yung Aeropack waterproof spray. So tingnan natin gaano siya ka-effective. Okay, so ang sabi doon, parang lang daw siya, sweeping motion na nag-overlap. Yan. Ganun. Paano nagayon tayo ng mask? Hindi nga, babaho ito. Sa kabilang side. Okay, dito naman sa harap.
Ayan, ilalagyan namin dyan kasi may nagpo-pool na water dito nung last camping namin. Okay, so ayan. So papatuyuin muna namin. Mga 12 to 24 hours daw yan bago pwedeng lagyan ng second coat. And then after nun, itatry na namin siyang basain. Okay, so we are back. Ito na yung natuyo na yung first coating namin. So ngayon, magko-coat ulit kami ng bago. Kasi kailangan dapat daw dalawang coat ang paglagay ng waterproofing para mas effective siya. And then after nun, papatuyuin namin and hopefully ma-test din namin sila. Okay, so tatry na natin yung second coating ngayon. Yan. And medyo nagfo-focus kami dito kasi dito banda yung bedroom namin sa loob. So, para at least, ayan, ma-make sure namin na kung umulan man ng tuloy-tuloy, hindi pa rin siya tutulo sa loob. Ayan, so nakailan ba tayo in total na cans? Yun, mga 7 cans siguro na gamit namin dito sa tent namin. Ilang to? Parang 400 by, ilan ba to? 400 by 300 centimeters yata ang size nitong tent namin So parang kung familiar kayo sa Village 6, ng nature hike, mga 2 ganun yung laki nitong tent namin to. So, gagawin namin ngayon is papatuyuin muna namin and then after that, tatry namin siyang i-test gamit lang ng ng hose. So, yun. Tapos yun pala, pagka gagamit kayo nitong waterproof na spray, make sure na naka-mask kayo kasi sobrang sakit niya sa ilong. Yun. Don't mind itong kasi may ko sa mata. So, yan. Hopefully, maayos na to. Kasi dun sa pakita namin sa inyo kapag nabasa na. Dun kasi sa canopy nitong tent namin, medyo may ginawa kasi kami, ginamitan namin ng ng dish soap. Kaya parang nasira yung waterproofing niya. Dito siya sa dito banda sa harapan. So nung ginamit namin siya, nung nag-soak na ng water, medyo tumulo na siya sa loob. So yun yung reason actually kung bakit namin siya gagamitan ng waterproofing spray. Minimal lang naman pero syempre para mas komportable pag nagka-camping, make sure na wala talagang tumutulo. So, ayan, kita dumudulas lang yung water. Ayan Ayan, ganda. Okay siya. Ayan dumudulas lang yung water. Parang okay naman siya. Ayan dumudulas lang siya. So mukhang okay yung waterproofing na ginawa namin. Ayan. Yung tama lang, huwag masyadong malakas. Ayan.
kita naman, dumudulas lang yung water. Ayan. So, hanggang dito. Ayan. Okay, so try naman natin sa loob. Tignan natin kung okay siya. So, pasok ako dito. Ayan. Ito yung loob ng tent. Ayan. So, tatry na natin. Sige, Baba, try mo nga. Dito sa bedroom natin. Bedroom? Oo. Yan, so nag-spray na siya sa labas. Hindi yan, mukhang okay naman. Kita nyo, nagsaslide pa din yung water. Doon. Kasi ito dito siya nagpupulo. So kita nyo guys, may water siya. So, yan. Hindi siya basa. Dito naman sa higaan natin. Malikod? Oo. So, dito kasi banda yung higaan namin. Sige, paano mo na? Kakansin. So, yan, kita nyo guys, sa slide din yung water. So, mukhang okay naman to. Ang okay naman siya. Nakita niyo ba guys yung ano ng water? Yan. Sige lang, sige pa. Wait. So, nag-pull yung tubig doon. Kasi, hindi namin inayos ng masyado tong tent eh. Kaya, kita niyo, nakatabingi. So, titignan lang namin kung okay yung waterproofing. Sige, tama na muna. Yan, I think okay naman siya, guys. Yan. Hindi naman siya tumulo. Pero, ang real test nito is, of course, kung umuulan na talaga. Kasi yun yung time na masusok talaga yung cloth sa tubig. Kasi dun siya usually, yung mga cotton tent, dun siya usually tumutulo kapag ka-soak na sa tubig yung cloth mismo. So, I think maganda siya. I think okay itong waterproofing na nabili namin. Ayun, so yun na guys, nakita nyo sa loob, diba, hindi naman siya tumulo kahit nilakasan na namin yung pag-hose ng tubig doon. Ayan, kita nyo meron pa rin may mga basang parts. Ayan, dito pa rin sa tent. Pero pag tinanggal nyo siya, hindi naman siya nagsisip sa loob. Yan. So, ayun. So far, okay naman siya. Then, of course, itetest pa rin namin siya sa real camping pag umulan na talaga. Pero I think okay talaga siya. Yan. Kasi yung sinabi namin sa inyo, dito banda meron siyang na-damage na na part kasi nilagyan namin ng dishwashing soap. So, nung nag-camping kami last time, nabasa siya. Onting ulan pa lang yun, tapos nabasa na siya agad, tapos nagsisip na siya sa loob. So, ayun, kitang-kita siya pagbasa yung parang spot dito. Pero hindi siya lumabas ngayon kasi nga na waterproofing na siya. So, yun. So, thank you guys sa panunod nitong waterproofing vlog namin. Update namin kayo kapag kung anong news, kung 100% effective talaga siya kapag nandun na sa camping. Thank you for watching.